Niyanid ng malalakas na lindol ang bansang Venezuela at Japan. Sa Venezuela nga ikambal o magkasunod pa ang lindol na parehong lagpas magnitude 7 ang lakas. Pinangangambahang madagdagan ng mahigit 164 ang patay doon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kanya-kanyang karipas ng takbo ang mga inabutan ng malakas na lindol sa Maiquetía Airport sa Venezuela. Nagbagsakan ng kisame at nagkabitak-bitak ang mga pader. Sinara muna ang paliparang wasak na wasak sa tindi ng pagyanig. Mira cómo está el techo. Todo quedó destrozado. Dios mío, está temblando. Unti-unting gumuho ang gusaling ito sa Nagua-Nagua sa Carabobo. Dios amado, que no haya nadie abajo. Kasunod yan ang kambal na lindol na tumama sa Venezuela. Dios amado. Ayon sa United States Geological Survey o USGS, 6:04 p.m. oras sa Venezuela. Alas 6 naman ng umaga dito sa Pilipinas, yumanig ang magnitude 7.2 na lindol. Wala pang 40 segundo, nasundan yan ang mas malakas na pagyanig at umabot sa magnitude 7.5. Ang epicenter ng dalawang lindol, parehong naitala sa bayan ng Yumare. Ito na ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Venezuela sa loob ng mahigit 100 taon. Maraming bahay at gusali ang tuluyang gumuho. Sa capital ng Venezuela na Caracas, may mga residenteng natrap sa pagguho. Ganyan din sa La Guaira. Ayon sa mga nakaligtas, may mga sigaw silang naririnig na humihingi ng tulong. Ang lalaking ito, binalikan ng gumuhong gusali para hanapin ang kanyang anak. Batay sa predictive modeling ng USGS, posibleng libo-libo ang nasawi dahil sa mga pagyanig. Ayon sa ulat ng Reuters, holiday pa sa Venezuela nang mangyari ang lindol, kaya marami ang nasa kanilang mga bahay. Nasa ilalim na ng state of calamity ang Venezuela. Si Pangulong Ferdinand Marcos nagpahayag ng pakikiramay at simpatya sa mga mamamayan ng Venezuela. Patuloy ang monitoring ng Department of Foreign Affairs sa mahigit 70 Pilipinong naroon. Anila, sa ngayon ay walang naitatalang Pilipinong nasaktan sa lindol.